At higit na magandang umaga sa ating Panginoon na tunay nga na napakabuti ng Lord at kay ganda ng ating umaga dahil tayo ay nagpupuri. Sinimulan natin ang araw na ito, ang linggong ito, nang tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Ano? Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, tunay nga Panginoon, nadalangin namin na siyasatin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, sa araw na ito. Yes, Father. Tunay nga, Panginoon, nadalangin namin ang iyong habag sa bawat isa. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, nasisimulan po namin ang iyong gawain sa awitan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Siyasatin niyo po ang aming mga puso. Hallelujah. Yes, Father. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtapuhan, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapahan, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Yes, Lord. Sige, church, no, minsan pa siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapahan, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono.
salamat, Panginoon, sa iyong habag. Tunay nga, Panginoon, na patuloy ka namin awitan sa umagang ito. Maghari ka sa amin, Lord. Maghari ka sa mga buhay namin. Maghari ka sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Hallelujah. Nanumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Lord, maghari ka, Panginoon. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Lord, minsan patuloy nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Lord, maghari ka, Panginoon. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari
hari ka. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Amen. Tunay nga na maraming salamat sa iyo, O Diyos. Maraming salamat dahil tunay nga na kami ay iyong niyakap sa oras na ito. Amen. Hallelujah. At patuloy ka namin aawitan, Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Sige, church na tayo umawit sa tapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Yes, Lord, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Minsan ka, church, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord, ikaw lamang ang tangi kong sasabihin. Ang tangi kong sasambahin. Yes, Lord. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin.
presensya, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na dalangin namin ang katagumpayan ng iyong gawain sa araw na ito. Ibinabalik na po namin sa iyong pinakamataas na mapuring pagsamba at pagsasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen! Hallelujah! Sira yung ano. Bumigay na. Yun pala yung narinig ko kanina. Sabi Kaya? parang may nalaglag. Nasira Bakit na di niya. ba alam? Tingin, Buksa? saan ba? Nasaan? Nasaan ba? Ito dito. Talaga. Nandito na bali yung ano, kabitan. Ayan. Diba? Amen. Patunay lang po yan na puspos tayong lahat. Amen. Amen. Hallelujah. Sige, God is good. Grabe. Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Ano, at magandang umaga po sa ating lahat. At higit na magandang umaga po sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Amen. Sige po, no. Sorry, bawasan ko lang yung echo. Ayan. Yan, sige po, na habang pinapamigay po ang communion po, dala-diretso na rin po tayo. Basahin ko na rin po ang 1 Corinthians chapter 11, verse 24 to 28. Verse 24. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. 25. At gayon din naman hinuwakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Verse 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Basta. Mga kapatid, isubo natin ang tinapay bilang katawan ni Kristo na may pananampalataya. 1, 2, 3. Pagkatapos nila nagkainan, kinuha ni Kristo ang saro. Ito ang dugo ng aking ibinigay ang buhay sa inyo. Ito ang dugo para sa bagong tipan. 1, 2, 3. Gawin din ninyo ito hanggang sa aking pagbabalik. Sinabi ko, hinaan mo na yan eh. Nakahina na yung pastor. Hinaan mo. Nakahina naman. Nakafil na siya eh. May mali yung setting. Hindi, magandang yan. Ano yung susunod ba? Testimony kaya. Sino ba magte-testimony? Sino na magte-testimony? Wala? Amen. Siyempre, Hallelujah. meron yan. Tunay nga no, na napakabuti ng Lord. No? Sige, tayo po ay dumako na sa testimony, sa pagpapasalamat. Sige, sinong first honor, top 1 natin for today's video. Yan. Sige, diretso. Wala na po. Wala na. Alam, laging first honor lahat dito eh. First honor lahat. Amen. Hallelujah. Sige po na, dumako na rin po tayo sa ating tithes and offering po. Dito na lang po yung box. Huwag na natin itaas sa pulpito. Lapit na lang po sa magta-tithes and offering po. Before natin siya ipagpula. Isa. Pakikuha. Bigyan natin ang ating ikapu o ang ating alay sa Diyos.
Sige po, na ipag-pray na rin po natin muna yung tithes and offering na bago tayo magpatuloy sa Word of God. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa araw na ito at maraming salamat po sa kaloob na ito, Panginoon. Langin po namin, Panginoon, ng kaloob po na ito, ang tithes and offering po na ito ay magamit po sa iyong gawain, sa mga kailanganin po ng iyong gawain, Panginoon. Dahil tunay nga, Panginoon, alam niyo po ang dalangin ng church na ito, Panginoon. Langin din po namin, Panginoon, yung mga nakapagbigay na ibalik niyo po sa kanila ng siksik, lig-lig at umaapaw na pagpapala, Panginoon, at yung mga prayer, Panginoon, na hindi po nila masabi. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lang po ang nakakarinig nito at alam niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Langin din po namin yung mga hindi nakapagbigay, na bigyan niyo po sila ng kakayahan upang makapagbigay sa iyo, Panginoon. Muli, maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papurit, pagsamba at pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Yes, Lord, sige po, no, hindi na rin po natin patatagalin, no? Tayo po ay iwako na rin sa pinaka-importanting parte Ng ating gawain po, ano? ang pagbibigay po ng Word of God na pangunahan ni Pastor Vic. Pastor Vic, Sandali lang ha. May kukunin lang ako. Yung mouse. Yan, pakilagay lang yung mouse dyan. Yan, dito na lang yan. Ikaw nga. Yan. Ayan. I-upload na. I-upload. Ayun, nakakala mo ito. Tayo po'y manalangin. Okay. Okay. Diyos na makapangyarihan sa lahat, payahan mo lahat sila ay makinig ng iyong salita. Paano nga pala? Diyos na makapangyarihan sa lahat, manguna ka. Buksan mo ang puso namin, unawa, para may apply ang aming pag-aaralan ngayon. At pakita mo ang kahalagahan ng nakikinig sa salita ng Diyos. Amen. At makita nila ang power ng Word of God. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Sige na, take your time. Mga kapatid, ulitin mo. Sige, sige tayo. Tama? Ang pagkano yung babae ng tindera siya. Sino rito ang gusto mag-special number? Oversize sa banda. Ha? Sino? Hindi ko ako. Hindi ko naman birthday eh. Ha? Hindi ko naman birthday. Sabihin, mag-special number ka lang. Pag birthday ko. Ha? Joke. Julia ata. Ka na mag-special number, sayang lang. Pag ako naman talaga ayaw mo eh. Joke lang yun, ikaw mo. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, Pastor. Good morning po. Okay. Wala sumagot, ako lang na good morning. Ano yun? Kaming dalawa. Baka mamaya ito na yung last good morning nyo. Hindi kayo nag-good morning. May mga kilala ako. Katrabaho ko pa, namatay na. Noong una, pinag-uusapan namin nung nasa trabaho kami.
tungkol sa gawain, yung calling ko, tinatawanan pa ako. Pero ano nangyari? Namatay. Di ba kayo naniniwala sa sinasabi ko? Naniniwala po, Pastor. Lahat ng tao na tinawanan ako. Punta tayo sa Matthew chapter 24. Na-preach ko na to dati, pero kailangan. Sabi ni Lord, ito daw i-preach ko eh. Ang sabi doon sa English version, pakibasa, 24 verse 1. Kung dapat makinig kayo para madali nyo makuha. 24 verse 1 English. And Jesus went out and departed from the temple. And his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Okay. Walang pinagkaiba yung Old Testament church nung panahon ni Kristo sa mga sambahan ngayon na malalaki. Ang gawa sa ginto, bakal, pilak, tayo hindi. Gawa lang sa, alam mo na, yung bahay. Tingnan nyo ang pagkatagalog, basahin mo yung Tagalog, anak. At lumabas si Jesus sa templo, at payaon sa kanyang lakad, at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Naging politika at saka pride ng church nila makita yung sambahan na may mamahaling mga ginto, may mga abuloy, regalo, hindi masama magbigay. Kaya lang minsan ang tao nakapokus kung ano lang nakikita. Meron nga nagsabi dun sa isang stoic philosophy. Kahit anong galing mo, pag wala kang pera, hindi ka nila papansinin. Tama, di ba? Tama. Sa pamantayan ng tao. Tingnan mo yung Luke 21 verse 5. Oh. Basa, Tagalog. At samantalang sinasalita ng ilan ang tungkol sa templo, kung paanong ito'y pinalamutihan ng magagandang bato at mga hain, ay kanyang sinabi. Verse 6. Tungkol sa mga bagay na ito na inyong nakikita, ay darating ang mga araw na walang maiiwan ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Kasi ang pinag-uusapan dito, nung nakipagkita si Jesus Christ, tama ba yung kuha nung video? Pinakita ni Jesus, pinagbidabidahan nila yung templo ni King David na naging kay King Solomon na gumawa ng bahay-sambahan sa Jerusalem. Pero may prophecy si Jesus Christ sa verse 6 ng 21 verse 6. Ang lahat ng mga bagay nito, darating ang mga araw, walang matitira kahit isang bato, bawat isa na hindi tutupukin o ibabagsak. Kaya, mga kapatid, pansinin nyo to natupad na yan. Kaya ngayon, walang templong nakatayo sa Jerusalem. Ang nakatayo, yung mosque. Hello. Konting sukat lang, gera na. World War na. Kasi, ang Jerusalem, holy place din sa mga Muslim. Ang Jerusalem, holy place din sa mga Jewish religion. Holy place din sa mga Kristiyano. Pero ang pinaka-maagresibo dyan, ang mga Muslim at mga Hudyo. Konting kibot ng isa sa mga parte ng lupa dyan, gera na. Hanggat hindi natatayo yung third temple ng Jerusalem, hindi yan, wala pa yung pagdating ni Jesus Christ.
Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kung alam lang ninyo, no, bumisita ako dito, darating ang araw, lulupigin ka, papaligiran ka ng mga kaaway sa Jerusalem, at ngayon malalaman nyo ang pagdating ng Mesyas sa pangalawang pagdating. So, pagka nakita nyo ang Jerusalem, pinaligiran ng mga armies ng iba-ibang bansa, malapit nang dumating si Jesus. Wala pa namang ganon. Puro away-away ng Iran, Iraq, pero tingnan nyo, pag nag-aaway dahil sa oil, naapektuhan tayo. Totoo. Kaya ang Biblia, totoo talaga. Amen. Ngayon, tingnan nyo yung Luke chapter 19, verse 44. Pakibasa yung Tagalog. Luke chapter 19, verse 44, kapatid. Alam nyo, kaya gusto ko ito laptop, hindi para magyabang, para sa mata ko kasi pag cellphone. Yes, hindi na siya talaga nakakakita. Ang hirap eh. Nakakita, kaya lang nahihirapan ako. Eh ito, nakaganyan, hindi ko nahawak. Alaga naman, hawakan mo yan. Ang bihira na. Nagets nyo? So, mapapansin nyo, ang Biblia ay totoo. Ang nagsasalita rito si Jesus. Basa. At ilulugso ka sa lupa, at ang mga anak mo na nasa loob mo. At sa iyo'y hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Kasi ganito yan, hindi nila nakilala, yung iba sa kanila, hindi nila nakilala ang tunay na Diyos at Mesyas na nag-anyong ordinary man. Walang iba kundi si Jesus Christ. Yung sinabi niyang, kung alam yan, tingnan niyo yung Tagalog, sa panahon na iyo'y pagdalaw. Pagdalaw ng Mesyas na walang iba kung hindi si Jesus. I-apply natin. Are you ready? Amen. Baka mamayang alauna, nandyan na pala si Jesus. Di mo alam. Handa ka na ba, kapatid? Yung mo, application ka agad. And shall lay even with the ground of thy children. O, ano sabi? Of thy children within thee. Pinag-uusapan dito, mga anak ng Israel na nasa loob ng Jerusalem. And they shall not live in one stone upon another, because thou knewest not the time of your visitation. Natupad, ginera ng Rome, ng mga Romans, noong AD 70. Hindi ko sinabing 1970 ha, AD, hindi yon. AD 70. Wala na si Kristo, namatay na, naipako na noong AD 33. Ngayon, nawasak ang Jerusalem Temple of Worship ni Solomon. Kinuha yung mga precious stones, gold, silver, lahat ng kayamanan na nandoon. Tinago ni Jeremiah, hindi si Jeremiah the prophet, sa ilalim ng Golgotha. Totoo yun. Kaya hanggang ngayon, gumagastos ang Israel para maitayo yung third temple. Ang nakakalungkot lang, mga kapatid, yung third temple may mga requirements. Katulad ng heifer, red lamb, na ang balat red. Inimport pa nila mula sa Texas, sa US. Meron na, nakahanda na yung lahi nun. Tapos yung mga linen cloth, yung mga gold, yung mga golden vessels, yung laver, yung horn temple, nire-reconstruct. Yung menorah, alam niyo yung menorah, yung kandilang, 7 kandila na nakaganon yung ilaw. Parang tinidor, tapos maraming ilaw. Nilalagyan ng oil lamp, yun yung menorah. Hindi minola, porket oil, minola oil, iba yun. Okay? So, lahat to fulfilled. Kaya pag binasa nyo yung Matthew 24 verse 1 to 2, it talks about the Solomon's Temple. Na-fulfill yan
ng AD 70. Pinarusahan ng Diyos ang Israel dahil hindi nila na-recognize si Jesus Christ. Kaya pagbabasahin mo, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show the buildings of the temple. Alam niyo ba na si Jesus Christ hindi Israelita? Hudyo siya. Maraming hindi nakakaalam na ang Hudyo iba sa Israelita. Ang Hudyo galing sa bansang Judah, northern part of Israel. Ang Israel, southern part. Nagulat kayo, no? Ang Israelite iba sa Jew. Hindi Mountain Dew, ha? Jew, J-E-W. Tapos, dumating yung mga alagad niya sa verse 3, tinatanong, kailan ba ang katapusan ng daigdig? Basa, Tagalog. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Nakita niyo na. So, unang sign, kailan nasira yung temple ng AD 70 fulfilled. So, ang Biblia, historically, archaeologically, geographically accurate. Ito ngayon, ng verse 4, tuloy-tuloy yan, ano mangyayari? Number 1, may deception. Sabi niya rito sa English, take heed that no man deceive you. Oh. Marami ngayon manloloko. Kahit sa Senado. Kaya ayaw nila ng katotohanan kasi makukulong sila. Kung hindi man sila makulong, sira na ang karir nila. Ang hilig manira, pero hindi nila tinitingnan yung kanilang sarili. Mga kapatid, mag-ingat sa pagboto. Piliin nyo yung tao pag sinabing itim, itim. Pag sinabing puti, puti. Hindi pwede yung ngayon puti, bukas itim. Tapos puti ulit. Huwag nyo nang iboboto yun. Walang isang salita. Sabi nga dito, tingnan nyo yung sinabi rito sa Old Testament, Jeremiah 29:8. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, let not your prophets and your diviners that be in the midst of you deceive you, neither hearken to your dreams, which you cause to be dreamed. Hindi po lahat ng panaginip galing sa Diyos. Hindi po lahat ng prophecy galing sa Diyos. Pansinin nyo, pag yung tao nag-prophesy at hindi nagkatotoo, fake yun. Ang tanong ko, ako ba may sinabing hindi nagkatotoo? Yan ang test. Hindi naman sa akin galing yun. Bakit natupad? Pag hindi binibigay ng Diyos, hindi ko sinasabi yun. Amen ba? Naintindihan nyo? Mahirap kasi yung piniting ko na hindi naman sinabi ng Diyos. O, basahin mo yung Tagalog, 29:8. Basa. Sige. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, Sino? Yung Diyos ng Israel. Diyos ng mga hukbo. Alam niyo ba ibig sabihin ng hukbo? Hindi ko sinabing hubo. Hello? Kinig ba kayo? Amen. Oh. Hukbo is sandatahan. Yon, sandataang lakas. Army. AFP. Maraming army ang Diyos. Amen. Kaya naman niya kahit walang army. Kaya lang, ano pa silbi ng pagiging Panginoon at Diyos siya kung wala siyang uutusan? Sabi nung kuya ko sa pamangking ko, utos naman ang utos.
Sabi naman ng kuya ko, ano ba ay apelyido natin? Soto. Soto. Balik ka rin mo. O balik tayo yung spelling, anong tawa? Otos. Kaya inuutosan kita. Utosan kita o bigyan kita ng isang kutos. Oo nga ba? Natawa ako dun, tumatayim ka. Kaya Sino mo? Ayan o. pansin mo For sila thus says pala the Lord utos of hosts, the God of Israel, let not your prophets, your diviners, that in the midst of you deceive you, neither hearken to your dreams, which you cause to be dreamed. Ingat kayo. Kaya pag kayo na naginip at nagda-doubt kayo, kausapin nyo yung may anointing. Ganito yan makinig kayo ha. Kaya may pastor kayo kasi yung iba walang gift na gano'n. Bawa, nangangaral, hindi mo namang gift mag-aral. Oh, meron namang iba, ang gift, discernment. May iba naman, prophecy. Hindi lahat ng Christian may gift of prophecy. So, kailangan, lapitan mo kung sino yung may gift of prophecy. Eh, sino ba rito ang tao na may gift of prophecy? Sino? Ako. Meron ba akong binanggit na hindi nagkatotoo? Nung minsan nga, yung pinanggalingan namin church, sinabi ko darating araw yung church, hindi ko nabanggitin kung sino. Yan church na yan, kaya inggitan ng main. Mas malaki pa sa main. O hindi ba nagkatotoo? Nakita ng misis ko. Naimbitahan kami minsan. Nagkatotoo. Hindi ba? Nagkatotoo. Laking church. Di ba? Lapit lang ng dito yon. Nagkatotoo. O ano pa gusto niyo malaman? Meron namang iba. Hindi ko sasabihin kung sino. Sabi niya, naku, kulang ang ano. Ang sabi ko sa kanya, nung nagkita pa kami, dun sa taong yun, sabi ng Panginoon, kailangan mag-abroad ka pa. Huwag ka muna mag-retire sa 60 years old mo, wala ka pang SSS. Pero, sabi ko dun sa asawa niyang, na hindi ko na sabihin yung clue, darating ang araw, hindi yan tatagal dito, mag-a-abroad ulit yan. Nagkatotoo, hindi? Nagkatotoo. O, ang tanong ko, ibig sabihin ba ang prophecy, panahon lang ng mga apostol? Ba't nililipat mo ang Biblia? Nililimit mo. Eh kung ang prophecy ngayon, sige, sagutin niyo ako. O ito na lang si Toyang, okay lang ba ikwento ko? Para lesson? Yan, sinabihan ko, umuwi maaga, hindi nakauwi maaga. O ano nangyari? Sige, kung naalala nyo, hindi kinakaila ni Toyang yon. At hindi ko siya kinahihiya. Natural lang sa tao, dumadaan dahil, siyempre, childish, ganun, hindi pa seryoso. Natural lang yung dumadaan sa pagsubok. O ngayon naman, tingnan mo, ang tataas ng grade. Hindi ko nga nakita nag-aaral yan eh. Puro TikTok, pero ang tataas ng grade. Hindi, sagutin niyo ako. Oh, she glorify the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, isang taon na lang graduating na. Mga kapatid, huwag niyong i-despise, Men. despise prophecy. Pero mag-ingat kayo sa prophecy. Kasi hindi lahat totoong propeta ng Diyos. 1 John 4:1. Baka sabihin niyo, papapasikat lang yung pastor yung hindi. Sinasabi ko lang na ang prophecy talaga totoo sa Bible. Kahit sa present life. Kaya lang ingat. Ito ang sagot ng Biblia. Pastor, ba't ka namin papaniwalaan? Hindi ba sabi ko lahat nagkatotoo? Meron na naman dyan, lalaki na naman ang kontrata. Nako, magbigay ka ng ikapu mo, kapatid. Magmumultiply yan. Huwag akong bigyan mo, lagay mo sa offering box. Mga kapatid, pakinggan nyo to. Mga minamahal, basa. 1 John 4:1. Hindi ako pwedeng magsalita ng hindi nagkakatotoo. Pero binibigyan ko kayo ng babala sa mga taong manghuhula na may baraha, may talisman, yung mga may spirit of the glass. Basa, tingnan mo. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu.
kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Amen. Ano raw? Subukan. Ako ba, nasubukan nyo na? Sa Espiritu, yes or no? Hindi ko sinasabing akin yun. Sa Diyos yun. Maiba na kayo pag sinabi kong aking galing yun. Eh si Satanas, mahiling magsalita, galing sa ganang sarili. Eh di nagsasalita siya para sa sarili. Sa demonyo yun. Si Jesus Christ nagsasalita galing sa Ama. Kaya hindi siya bulaan. O, ayan o. Ano raw sabi? Huwag magpasipaniwala sa bawat espiritu. Kung hindi, subukin. O, hindi ba nagsalita na ako, nangyayari na, ilang beses na? O, kung yung pastor nyo, tandaan nyo to, hindi matatapos tumbuan na to. Malapit na. Ayoko nang magsalita, baka sabihin, sedition eh. Baka lang, magka people power, maniwala kayo. O, ha? Maaari yun, kaya mag-imbak na kayong pagkain, tinahakot. Bigay niyo sa akin para may laman yung church. Tapos sa bahay ko lang pa ilalagay. Hindi naman bibigay sa member. Ang sama ko ng pastor. Na? Tapos mananawagan ka sa live, oh. Mga kapatid, magbigay po kayo kasi tinutulungan namin yung mga pamilya na nangangailangan. Di pala naghahanda ka na, oh. Kasi magpo-people pa. Alam niya. Nag-board ng Yan ang bulaang propeta, bulaang senador. Puro kurakot. Wala akong binagit na pangalan. Oh. Mabubulaga ka na lang, nakakulong ka na. Di ba? Wala akong binanggit, ha? O, sige, basa. Pag nag-react, guilty. Ayan. O, ano pa sabi? Kung hindi, subukin. O, tingnan mo. Tingnan nyo kung tama. Hindi ko naman sinabing magduda kayo. I-test nyo lang. Ayan, no? Kung sila ay sa Diyos, sapagkat, anong sabi? Basa. Sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Maraming fake news. Kung ang Diyos ay may good news, ang Diablo, fake news. O, naintindihan nyo na. Hindi ba tayo nasa last days? O, ayan ang application, ha? For many, verse 5 ng Matthew 24 ulit. For many shall come in my name. Pakinggan nyo to, ha? I am Christ and shall deceive many. Ang dami niyan sa Manawag. Alam niyo yan. Sa Santa Maria. Sa Tabok. Marami rin yan. Marami rin yan sa Pranville. Mga false Christian. Sasabihin to, shall come in my name saying, I am Christ and shall deceive many. O, tama ho ba ako? Amen ba? O, ito pa. Sabi ng mga nasa YouTube, World War III na. World War III na? Bakit? Maraming alingaw-ngaw. Verse 6, basa. Tubig, basa. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. O. Diba? O, verse 7, tingnan nyo. Nag-aaway-away. Saan nga nakakita ng presidente? Pinadala sa foreign court. Insulto sa Supreme Court yun. Kung ako Supreme Court. O. Nag-gets nyo? O, verse 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang Dead Sea natutuyo na. Halos wala ng tubig. Ang Euphrates na nakakonect sa Tigris at saka Nile River para magkatubig ang Iran at Iraq. Dahil sa katarantaduhan nila, hindi pa sila naaalarma, wala nang tubig sa kanila. Ngayon, nanggegera sila sa Saudi, nanggegera sila sa Yemen, dahil ang Yemen, mayaman sa tubig. Hindi lang sa oil. Hindi ba totoo lahat ng sinasabi ni Jesus? Yemen? Ayan o, may Yemen sila sa tubig.
Oh, famine. Tingnan nyo. For nation shall rise against nation, and the kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences. Mga peste. May peste na sa sakit. Mayroon pang peste sa gobyerno. Napaka-peste nila. Nangahawa pa. Hindi naman ako binigyan ng maleta. Sana naman lang bigyan ako ng maleta para sa church natin. O sige, hindi townhouse. Tatayuan ko ang Risen Christ ng isang church na malaki. O, di sana tumulog sila. Wala naman na itutulong. O, kaya mga pestilences sila. Earthquakes! O, kailan lang lumindol sa Davao? Kailan lang lumindol sa Ilocos? Kailan lang sumabog ang Mayon sa Bicol? Alam niyo ba, sa Science Monitor, yung magazine, yung website, habang taon-taon, tumataas yung incidence ng earthquake at volcanic eruption. Di ba kayo natatakot? Dumadami ang sinkhole. Ano yung sinkhole, Pastor? Yun yung sa buta, yung lupa, bigla na lang maguguho, butas. Hindi nagkakrak, kasi nagkakrak, alam mo yun eh. Naglalamat yung lupa. Bigla na lang lulubog yung bahay na to. Hindi itong bahay nyo ha. Yung bakanteng lote na yun, yung garahe kunyari. Lumubog yan. Sinkhole ang tawag. Minsan bilog. Sinkhole. Yung pala hindi dyan. Doon pala sa bahay. Nagka-sinkhole. Huwag naman. Kung walay mo, gano'n. Dahil sa kadamutan. May mga gano'ng tao eh. Tulad namin. May nagtanim ng papaya kasi yung harap namin, di ba, hindi pa gawa, wala pang gate. Tama? Naghagis ng papaya ako doon, lagi, nung pag bumibili kami papaya. Ngayon, may nagtanim pa doon ng papaya, tumubo yung hinagis ko, hindi yung tinanim. Kaya lusog-lusog, namumunga ng papaya. Eh, wala kami ulam. Ayan o, si Del nagluto ilang beses. Papaya, laking puno na, mami. Kulang na lang, umakit ka doon sa beranda, tumubo pa na mas matigas yun, yung mataba. Pwede ka nang umakyat doon, di ba? Di ba tayo yan? Namumunga kasi hindi madamot. Subukan mo, mami, magdamot tayo sa kapitbahay. Huwag kang mamigay. Tingnan mo, hindi mamumunga. Sila, ang dami nilang tanim ng papaya, tipid na tipid yung bunga. Yung sa amin, laki. Ibang mag-bless si Lord eh. Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Huwag kang madamot pag binless ka ni Lord. Amen. Lagi mong kahati si Lord. Totoo yan. Pag ikaw naghingi ng favor, tingnan mo. Diba yung katrabaho ko, nasa PLDT pa yun, ha? O, nagkasakit, nagpa-opera. O, ano nangyari? Dead bone. Sabi ko, huwag ka na magpapa-opera. Ako nga, sinabihan nila, huwag ka magpa-opera. Senior ka na, big, diabetic ka pa, hypertension. Ba't ka magpapa-opera? Sinunod ko si Lord. Ang na-operahan pa si Toyang. Buti na lang may letter, guaranteed letter. Praise God. Buti na lang, panahon ni Digong yun. Oh, ay, sorry hindi ako namumuliti ka. Totoo naman kasi. Diba? Nag-letter, guaranteed letter. Hindi na. Hindi na ba panahon ni Digong? Hindi na si PRRD, kaya hindi nga ako nakahingi ng tulong eh. Oh, hindi tayo nakahingi ng tulong, pero nag-provide ang Lord. Amen. Hindi sila. So, magkakaroon ng alingaw-ngaw ng gera, bawat bansa, peste, mga lindol. Ito mga kapatid, hindi ako nandito para i-discourage ko. Si Jesus nagsabi nito. Verse 8, sabi niya magkakaroon ng umpisa ng kalungkutan. Hindi Happy New Year, mali yun eh. Merry Christmas and a Happy New Year. Wishes mo lang yun. Pero sa totoo lang, maraming nagugutom, maraming malungkot. Kung ikaw ay may trabaho, mayroon kang profesyon, may talent ka, may genius ka sa field mo, at in demand pa, pasalamatan natin si Lord. Isusustain ka niyan. Hindi kayo magugutom. Kahit taggutom, hindi ka magugutom. Kung naalala niyo yung kwento ni Elijah at yung byuda, tagtuyo sa Israel, 3 taong walang ulan, kaya nyo yun? Sa tingin nyo sa Pilipinas mangyari yung kaya natin yun? Walang ulan, 3 taon? Papatayin mo ang Pilipinas.
Ang daming flood control project. Sumobra nga tubig dito eh. Baka magalit ang Diyos. Tanggalin ang ulan, 3 taon, parang panahon ni Elijah sa Israel. Oh. Hindi pa ba kayo magpapasalamat? Sino rito ang magsasabi ng amen? Hindi kayo nag-amen? Amen kami, Pastor. Hindi. Ikaw, oo. Tinatanong ko in general eh. Use your brain. Not your no. What your Nakakasawa na nose. yan. Para You- preaching din paulit-ulit. Hindi. Di ba ulit kasi hindi ka nagbabago. Hindi gamit yung ilong, hindi gamitin yung tenga. Baka ano ito? Makuha ka sa tingin ha. Hindi nga kita tinitignan eh. Hindi mo nga pala ako makita dahil sa laki ng ilong. Okay. Balik tayo. Ayaw magpakorek. Tingnan mo yung si Del, isang example. Ayaw magpakorek. O, pakinggan nyo. Tagalog, verse 9. Yan. Mapapaaga kayo sa krus pag matigas ang ulo nyo. Sige, basa. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Saan pupunta yun? Oh. Ano raw? At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Kaya mo, kaya inuusig ako ni Del. Oh, nag-aaral ako, kumukontra ka, ang dami nakakita, oh. May ebidensya, dinadaan lang nila sa tawa. Pero hindi ka lang nila makorek kasi matanda ka na. Hindi na nga kita tinitignan. Ako, senior. Ikaw naman, mukhang senior. Hindi wow. Ano ba yan? Yung mga pagpakorek, daldal ng daldal. Kaya open review kita. Better than secret love. Amen. Yung pala hinihiya. Oh. Di ba? Oh. Kaya mag-ingat kayo. Mga Kristiyano, hello. Mag-ingat kayo. Maraming loko-loko ngayon sa panahon. Pagmamaneho nyo, walang traffic sign. Pag kaliwa mo, may nakaabang na, titikitan ka na. Tama ba, mali? Tama. Today is a perilous time. Totoo. Tingnan mo, basahin mo, Matthew 10:17, kapatid. Lahat na. 10:17. Tingnan nyo, lahat ng pagpeperahan. O, ayun o, tama ba yung sinabi ni Jesus? Verse 17, Tagalog. Datapwat mga pakaingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga sanedrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Hindi ba yan ang naniniwala kayo? Sa parang politika, kinampihan si ganito, hinaharas nila, dinidemanda nila, pinakukulong nila. Hindi ba nangyayari na? Totoo. Kaya wag dapat bumigay yung mga taong tumatayo na Jesus is Lord. Huwag kayong magpapatinag. Totoo. Kung walang kasalanan. Tsaka dapat ang mga Kristiyano, hindi na nagtatanim ng sama ng loob. Nagkakapatawaran, magkapitbahay pa sila. Hindi nagbabatian. Parehong Kristiyano daw. Ayan Verse 10 ng chapter 24, verse 10. Balik sa chapter 24, verse 10. Yan. Tagalog, kung magkagayoy, ayan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanulunghan ang isa't isa at mga kakapuotan ang isa't isa. Di ba? Daming ganyan churches ngayon, hindi lang church. Mga politiko. Una, puti. Sa puti, sa puti. Mamaya, yung isa naman, sa itim, sa itim. Di ba ang daming ganyan ngayon? Ang Diyos nila, pera. Balimbingan. Tatraidorin nila yung kaibigan nila. Ingat kayo. Tapos marami nagtuturo ng maling doktrina. Hello, verse 12. Tingnan mo, tama ba? At dahil, ayan. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig.
Di ba? Ang daming tao ngayon, ang lalamig. Tama ba? Ang dami ngayon. Kaya minsan, huwag kayong magtaka, lagi na lang kayong pinag-iinitan na wala namang kayong kasalanan. Totoo. Oo. Palasimba pa yan. Tapos yung kanyang pinagsisimbahan, ang pinakamaraming kriminal ng drug addiction, maletagang, hindi ko naman binanggit kung sino eh. Tama ba? Mga magnanakaw. Sabi pa yung katwiran, ay hindi eh, kung hindi pa ako senador, hindi pa ako congressman, ako'y tumanggap ng pera, at ako pa hindi pa senador, anong masama ron? Sabi naman nung nag-i-interview, hindi nga ho, hindi nyo maiwasan eh. Kaya nyo tinanggap yung pera kung saan manggaling yan, para pag nakuha nyo yung pera, advance payment, para sa advantage nung nagbigay. Hindi naman nila kilala. Ako eh. Tanungin nila yung mga negosyante. Iwas. Iwas. Nagsisinungaling. Maraming ganyan ngayon. Kaya nga, kung ikaw ay matatag sa Panginoon, sabi niya sa verse 13, but he shall endure to the end, shall be saved. Ano ibig sabihin ng endure to the end? Kung sino nagpupursige hanggang sa katapusan, siya ang ligtas. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin, hindi puro umpisa. Amen. Nagets nyo? Amen. Ayan o, English na yan ha. Verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Tagalog. Datapwat. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Hindi ba kayo natutuwa kay Nanay Metang? Kay Nanay Nilda? Kay Mama Purita? Puro tumanggap kay Jesus bilang Amen. Panginoon at tagapagligtas? Amen. Ano ang saysay ng happy anniversary? Eh mas masaya pa siya sa langit kaysa dito. Amen. Marami hindi may alam yan. Oh, ngayon, marami pa rin nagre-reject ng Bible. Yung kaligtasan ni Jesus sa verse 14. Pag yan na ipangaral sa lahat, wala nang excuse. Biglang dadating ang katapusan ng mundo. Verse 14, tingnan mo. And the gospel, sige. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then Witness. Oh, tuloy. and then shall the end come. Amen. Amen. Anong sabi? And then shall the end come. At ipangaral At ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. pag naipangaral ang salita ng Diyos, alam niyo kung ano mangyayari. Ha? Dadating na ang katapusan. Pansinin niyo, sa Facebook may Bible. Totoo. Sa YouTube may Bible. Sa radyo, sa TV, Lahat na pa. tungkol sa kay Jesus. Lahat ng media. Pag sinabi nating media, multitude of medium. Medium by print, libro. Medium by the air, radio. TV, internet. Hindi ka makakawala eh. Ay Lord, walang nag-share ng Bible eh. Imposible. Imposible. So, malapit nang dumating si Jesus, Amen. kapatid. Okay ba? Amen. Amen. So, mga kapatid, paranin si Michael. Mga kapatid, pag-isipan nating maigi. Huwag kayong bibigay, kapit lang kay Jesus. Amen.
Kahit umiiyak ka na dahil sa problema, kapit lang. Kapit lang. Walang problema na habang buhay. Amen. Lahat ng problema may katapusan, pero ang Diyos mo walang katapusan. Kaya ikaw rin walang katapusang buhay ka Amen. at pagpapalain. Amen. Tapos, ang verse 16, tsaka ako na ituturo to, ito na yung rapture, mga kapatid. Amen. Sabi rito, kung ikaw ay nasa bahay mo at umakyat ka sa bubong, malapit na dumating ang si Jesus, huwag ka nang bababa sa bahay mo para kunin ang gamit. Ano ibig sabihin nun? Pag dyan na si Jesus, baliwala na lahat ng gamit sa bahay. Totoo. Yan na. Basa, verse 17. Iiwanan na natin lahat yan. Basahin nyo. Let, Ano, Pastor? basa. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Pagka nasa heavenly ka na, ang antas mo hindi na material. Nandun na si Jesus eh. Iwanan mo na ang lupa. Verse 18, lahat ng ari-arian mo, mga lupain, bahay, iiwanan mo yan. Verse 18, sige, Neither let him which is in the field return back to take his clothes. Kaya yung mga maraming investment, sila ang pinakamalungkot pag walang Kristo. Kayo na lang dito, kami nasa langit na. Are you one of us? Yun ang tanong. Mga kapatid, bago pala mag-tribulation, tandaan nyo, rapture muna. Amen. Minsan, si Noah tinawanan. Anong uulang? Init-init. Tag-araw. Sabi ni Noah, pinatayo kami ni Lord dito para gumawa ng barko. Arko, ginandahan eh. Arko, that's actually barko. Tatayo kami barko. So, pinapasok nila lahat ng hayop. Pares-pares, 7 pares. Pinapasok nila yung mga hayop, sinara nila. Biglang umulan ng 40. Ito naman yung kanina, sabi ko, 3 taon tagtuyo sa Israel. Kung mangyari sa Pilipinas, kawawa tayo. O paano naman kung sa Pilipinas, 4 na araw, 4 na gabi, 40 araw, 40 gabi, umulan, walang tigil. May mabubuhay pa kaya sa Amparo? Diba, umulan lang dito sa Amparo ng ilang araw. Bahana. Kaya wag kayo mga mayayaman din, hindi masama maging mayaman kung meron kang Diyos at pakikikapwa-tao. Hindi nyo madadala lahat ng ari-arian nyo. Maghanda kayo sa pagdating ni Jesus. Hello? Baka mamaya hindi pa kayo gumagraduate, nandyan na si Jesus. Maging handa. Walang masama. Okay ba? Amen. Tayo manalangin. Maraming tao, Lord, na abalang-abala sa pera, sa trabaho, talaga namang kailangan. Pero ang dapat nilang isipin, na pag hindi tayo handa sa Diyos, gulong-guluhan lahat ng sitwasyon. Totoo. Lord, malapit kami. Paalalahanin mo sila na ikaw, Jesus, ay narito. Pakantay mo to. Tayo umawit sa pagtatapos. Dito ka na. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit.
worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Espiritu banal, kailangan ko makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalapit, ang buhay ko ay sa'yo lang. Akayin mo at tangkilin, puso'y maningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba't minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko ay sa'yo lang. Akayin mo at tangkilin, puso'y maningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba't minamahal kita. Sinasamba't minamahal kita. Sinasamba't minamahal kita. Kung tayo ay umawit ito sa ating mga puso, sinasamba ba natin siya talaga sa espiritu at katotohanan? O sa labi lang? Sabi nga ni Jesus doon sa kanyang mga alagad, sinasamba niyo lang ako sa inyong mga labi, pero ang mga puso niyo malayo sa akin. You worship me with your lips, but your heart is far from me. Pag-isipan niyo yung sinabi mo. Sinasamba niyo ako sa inyong mga labi, pero ang puso niyo malayo sa akin. Pag-isipan natin to bago tayo umuwi sa bahay ng kanya-kanyang bahay. Pag-isipan niyo ito maigi. Kasi hindi biro ang sumamba. Lahat ng ginagawa natin per second, per minute, every second of the day, nire-record natin siya. Amen. Para tayong pinanunod ng mga anghel sa langit, kasama mismo ang Diyos mismo. Nire-record niya kung anong klase ng mga tao tayo. You worship me with your lips in vain, but your heart is far from me. So hanggang dito na lang tayo. Pag-isipan nyo, how much do you prioritize worshiping God? Amen. Baka naman si Lord pino-worship lang natin kasi obligado. Huwag ganun. Mga kapatid, pag-isipan nyo maigi. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Hallelujah. Bye! Sana na-bless kayo. Amen! Bye! Ay, Si Ate Toy, ang kunan mo. Ang laki ng tiyan. Ay, sorry. Ayan. Kalma.